age, we're constantly bombarded with a vast array of information from various media sources, including social media, news outlets, and online platforms. But did you know what is media and information literacy? Media and information literacy refers to the ability to access, analyze, evaluate, and aid media and information in various forms, including traditional and digital platforms. It evaluates to critically engage with media content, discern between credible and unreliable sources, and make informed decisions in increasingly complex information landscape. Nakikita mo ba yun ito sabi? Bakit ang pamilyar ng babae ah? Oo nga, no? Di ba, nung hapon, nakita natin may ibang lalaki ang kasama mo. Picture mo nga. Post natin sa Facebook. Oh my gosh! Sino itong babae na to? Akala siguro boyfriend ko itong lalaki na to. Kapatid ko naman to eh. Alam nyo ba na ang misperception o minsan ay ang maling paniniwala o pananaw sa isang bagay o pangyayari ay isa ding halimbawa na pinagmumulan ng isang fake news? Halimbawa ng nasa senaryo kanina na kung saan na mali ang pananaw o ang pagkakaintindi ni Laime sa pagsasama ng dalawa na sina Rexa at ni Lime na kung saan akala ni Laime sila ay bagong magjowa. Pero ang totoo, sila ay magkapatid lamang. Ano nga ba ang fake news? Ang fake news ay siyang isang maling balita o isang balitang walang katotohanan na pinaniniwalaan ng nakararami kahit ito'y walang kumpletong ebidensya o mga sources na pinagmulan ng balita o ng isang pangyayari. Paano nga ba maiiwasan ang misperception o maling paniniwala o pagnanaw sa isang issue o sa isang bagay? At paano nga ba maiiwasan ang pagkalat ng fake news? Una, i-verify muna ang mga impormasyon. Siguraduhin ang mga impormasyon ay may tiyak na pinanggagalingan o sources o di kaya ay alamin ang mga ebidensya nito. Isa din sa mga ay dapat alamin ang kredibilidad ng isang impormasyon o ng isang balita. Kung ito nga ba ay tama o totoo. Pangalawa, pagpapanatili ng kritikal na pag-iisip. Huwag tayong maniniwala agad sa mga balita o impormasyong nakakarating sa atin. Siguraduhin natin na ito ay may katotohanan at maging mapanuri. At ang panghuli ay dapat nating isa-isip. Think before you click o ang pag-isip bago mag-post sa internet. At alamin din natin ang magiging epekto nito sa iba. Tandaan, makapangyarihan ang ating mga salita. Bago mag-post ng kung ano, siguraduhin ito'y Tama o totoo.